Amen! Amen! Ayan, kamusta na po kayong lahat? Praise God! Sige nga po, bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Salamat sa Panginoon, kapatid, dahil palagi po tayong nakatutok sa ating series na Buhay Kaagapay. Salamat dahil ang Diyos talaga ang nasa ating kalagitnaan. Dahil kung wala ang Panginoon, wala po talaga tayong magagawa at wala po tayo sa lugar na to kung hindi dahil lamang sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Kaya kapatid, alam ko na ikaw na nagmamahal sa Panginoon, nauuhaw sa kanyang mga salita, ngayong araw na to, tayo po ay pupunuin at pupuspusin ng ating Panginoon ng mga salita niya. Kaya simulan na po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago yan, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na to. Salamat o Diyos dahil ikaw ang nagmamahal sa mga kapatid sa Kilikaw Albay. Salamat Panginoon dahil ikaw ang may magandang plano at patuloy kaming umaasa na meron kang ginagawa sa lugar na yan. Alam namin Panginoon na hindi mo lilimutin ang pagpapagal ng bawat isa at hindi na malayo pa o matatagalan pa, tutugon ka Panginoon sa pinakapanalangin ng iyong mga anak diyan sa Kilikaw. Hayaan mo po na sa pag-aaral namin ng mga salitang ito po ay tumanim at tumimos sa aming mga puso, Panginoon. Hindi pa po kami eksperto pagdating sa pagmamahal, pero dahil sa pagmamahal mo, O Diyos, matututunan namin gawin ito sa aming kapwa. Salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, ito po ang next series po natin na title ay ang pagmamahalan sa church. So, nasa pangalawang covenant na po tayo. Ang sabi po dito sa pangalawang covenant natin, sama-sama tayong mamuhay ng may pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon at bahagi ng iisang katawan, sa pamamagitan ng pangangalaga at pagbabantay sa buhay ng bawat isa at tapat na nagtuturo at pagtutuwid sa bawat isa ayon sa hinihingi ng pagkakataon. So, church membership as a covenant of love, no, second item ng church covenant natin, may kinalaman po sa pagmamahalan. Sabihin nga po natin, pagmamahalan. Ayan, so mahal mo ba yung katabi mo? Amen. No? Yung una po nating tinalakay last week ay tungkol naman po 'yon sa pagkakaisa. Natatandaan niyo po ba? Siyempre, hindi po magkahiwalay ang pagkakaisa at pagmamahalan. Usually, kapag nagkakaroon po ng mga away, pagtatalo, hindi pagkakasundo-sundo at paghihiwalay sa church, ang ugat po nito ay ang kawalan o ang kakulungan ng pagmamahal sa isa't isa. So, tingnan po natin yung 1 Corinthians chapter 13 as an example. Yung love chapter po sa Bible, hindi po yan konteksto ng pag-aasawa, kundi relasyon sa church. Ang karaniwang ugat po ng mga broken relationships ay yung failure natin na mahalin ang kapatid natin sa Panginoon. Sabi nga po sa Colossians chapter 4 verse 13 to 14, basahin po natin. Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Kolosas, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Love is the glue that binds us together in unity. Kapag kulang sa pagmamahal, nagiging marupok o fragile ang pagkakaisa natin sa church. Pero syempre, hindi madali na aminin na nagkukulang tayo sa pagmamahal. Tama po ba? Mas madali sa atin na makita yung kakulangan ng iba. Halimbawa, meron pong isang leader ng church na lumapit, no, nagsabi po, nasaktan siya dahil sa sinabi ng isang fellow leader ng church. Sa pakiramdam niya, hindi nagpakita ng pagmamahal sa kanya itong leader na to. At kapag kinausap naman po yung leader na yon na nakasakit sa kanya, ang sasabihin naman po, ginawa ko naman yon, nasabi ko naman yon out of love for him. So, possible na sa tingin natin ay
pagpapakita ng pagmamahal yung ginawa natin, pero sa paraang hindi naramdaman nung isa yung pagmamahal na yon. In response, no, sasabihin naman niya sa iba yung masamang ginawa sa kanya, na yung ginawa niya naman ay hindi rin nagpapakita sa taong sa pakiramdam niya ay nagkasala sa kanya. Kasi kung mahal mo yung tao na yon, dapat kakausapin mo siya para makita niya kung ano ang pagkakamali niya para maituwid. Nakuha po natin? So, nakita mo, 'di ba? Madaling sabihin sa sarili natin na nagmamahal tayo, pero ang tanong, naipapakita ba natin? Nararamdaman ba ng iba na nagmamahal tayo sa kanila? What if inassume lang natin na act of love ang ginawa natin, pero hindi natin na-realize na meron tayong pagkukulang. Merong kailangang itama sa pamamaraan natin ng pagko-communicate ng love sa iba. Hello? So, totoo naman po na merong mga pag-uugali ang ibang tao na nagiging dahilan para mas mahirapan tayong mahalin ang kasama natin sa church. But what if, kung dapat pala nating ma-realize na nahihirapan tayo na mahalin ng iba, hindi dahil sa kakulangan nila, kundi dahil sa sariling kakulangan natin ng capacity na mahalin sila. So, sasabihin ng mundo, no? Kasi maaring nakakondisyon na po sa isip at puso natin yung definition ng love na popular o karaniwan sa kultura natin. Sasabihin ng mundo, kung mahal mo isang tao, hayaan mo siyang gawin kung ano makakapagpasaya sa kanya. Pero ganyan ba ang tunay na pagmamahal? Sasabihin ng mundo, basta nagmamahalan ng dalawang tao, okay lang yun na magsama sila sa isang bahay kahit hindi pa sila magpakasal. Kahit pareho pang lalaki, kahit pareho pang babae yan, no? Alam niyo po, we must not let the world redefine love for us. We must let God's word be the standard of our definition of love. So, we must let God's word shape and transform our hearts so that we will really learn to love. So, yung love po sa Bible, hindi lang po yun feelings, na meron po yung commitment. Yung love sa Bible, hindi lang yan tungkol sa happiness and pleasure, meron po yung holiness and purity. So, dito rin po pumapasok ang kahalagahan ng church membership. Yung ibang Christians kasi akala nila legalistic o restrictive masyado ang pagkakaroon ng membership sa church. Pero dapat ma-realize natin na ang pagiging church member ay pag-express ng commitment na ipakita ang pagmamahal sa iba. At maging recipient din naman ng commitment ng iba na mahalin ka. Kapag hindi ka member ng church, para ka nakikipag-live-in sa ibang Christians. So you want yung comfort or experience ng relationships, pero walang commitment. Katulad na halimbawa ko kanina sa isang church leader. Diba, nasaktan siya ng isang leader. Gusto niya nang umalis. Mahirap naman talagang magpatuloy sa isang church na nandun yung taong nakasakit sa'yo. Pero, ito nga ba, sabi nga, ang tama? Ang kaibahan po ng church membership, meron pong commitment. Sabihin nga po natin ng malakas, commitment. Yan. Kaya sabi ko sa kanya, di po ba, naalala mo ba kung ano ang sunumpaan mong pangako sa church covenant nung ikaw ay naging member? So, kailangan meron talagang covenant para kapag gusto nang bumitaw, meron po tayong ipapaalala na meron tayong pinangakuan. Meron tayong sinumpaan na tayo ay magmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. So, totoo na nagkulang ang iba sa pagmamahal sa iyo, pero kung aalis ka, paano mo mapapakita ang pagmamahal mo sa kanila? Kapag live-in lang at hindi nag-workout yung relationship, madaling maghiwalay at maghanap ng iba. Tama po ba? Pero kung kasal kayo, hindi pwedeng basta-basta aalis. You made a commitment to each other. A commitment of love, a covenant of love. So, katulad yan, yung pagiging member ng isang church, although syempre, meron namang mga valid reasons para lumipat ng ibang church,
Pero sa number 10 pa po natin ito pag-uusapan, sa covenant number 10 pa po. Okay, so kaya wag po tayong bibitaw sa atin pong series na buhay kaagapay. So mas madaling umalis at umayaw kapag nahihirapan na tayo sa relasyon natin sa ibang tao. Mas mahirap kasing tapyasin yung mga natitira pang mga kasalanan sa puso natin. Lalo na ang hindi tama at labis na pagmamahal sa ating sarili para matuto tayo na magmahal sa iba. Mas madaling umalis, di ba? Kaysa magbago. Tama po ba? Mas madaling lumipat ng church kaysa tapyasin talaga yung pagiging makasarili natin. Mas madaling humiwalay na lang kaysa tapyasin talaga yung problema sa ating mga puso. So, mahirap para sa atin, pero hindi para sa Diyos na siya namang nangako nito sa kanyang new covenant. Basahin natin sa Ezekiel 36 verse 26 to 27. Ang sabi doon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So kasama sa mga utos na ito, ang utos na magmahal. Ayan, tingnan mo nga yung katabi mo, mahal mo ba yan? So, kasama pala sa bagong covenant o sa utos ng Panginoon, ibibigay niya sa atin yung puso para tayo ay magmahal sa ating kapwa. So, sabi pa ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 22 to 23, kaya maalab at taos-puso kayong magmahalan sapagkat muli kayong isinilang sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng bagong buhay at bagong puso sa atin, ang kailangan nating paulit-ulit na pakinggan para lumago tayo sa pagmamahal sa isa't isa. So, wala pa pong eksperto dito sa pagmamahal. Tama po ba? Lahat tayo ay tinuturuan pa lang dito ng ating Panginoon. So, ang salita pala ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng bagong buhay at bagong puso. Kailangan nating paulit-ulit na i-meditate, basahin at i-memorize ang salita ng ating Panginoon para maging lakas natin, para masunod natin ang kanyang mga utos. So, meron po tayong kailangang marinig mula sa salita ng Diyos tungkol sa pagmamahal. So, 5 po ito, pero maiksi lang. Number 1 ay ang duty of love. Yan. So, love one another. Ito po yung una, yung duty of love. Ang pagmamahal ay utos sa atin ng Diyos. Unang-una syempre, sa obligasyon natin ay ang mahalin ang Diyos. Nang may magtanong kay Jesus kung ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan, ang sagot niya po, Matthew chapter 22, verse 36, 37, 38, sabing ganon, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. So, ito ang suma o summary ng unang 4 na utos sa 10 commandments. Pagkatapos sinabi niya, ito po yung pangalawa sa verse 39. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ito naman po yung summary ng 5 hanggang 10 utos ayon kay Pablo. Kung isa-summarize ang lahat ng mga utos ng Diyos, ang sagot po ay love. So sabihin nga po natin ng malakas, love. Yan, no po? Kaya sinabi niyang ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. So meron tayong obligasyon na mahalin ang Diyos at mahalin ang ibang tao. Kapatid man natin yan sa Panginoon o hindi, believer man o hindi, even our enemies, sinabi ng Panginoon, mahalin natin. So, meron pong special kind of love, merong ibang relationship na nag-e-exist sa mga taong tulad natin na nagmamahal din sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, in this way, ay bagong utos ang sinabi niya. John chapter 13 verse 34 to 35, a new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another.
By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. So, isang distinguishing markang maghihiwalay sa atin, sa mga non-Christians, markang magdidefine kung sino ang mga members ng church at kung sino ang hindi, ay yung pagmamahal natin sa isa't isa. So, kinuha rin ni Apostle John itong mga salita ni Kristo at paulit-ulit niyang sinabi sa sulat niya sa 1 John chapter 3 verse 10, we should love one another. 1 John chapter 3 verse 23, and this is His commandment, that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, love one another just as He has commanded us. Sabi pa sa 1 John chapter 4 verse 7, beloved, let us love one another. 1 John chapter 4 verse 11, beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Sa chapter 1 John chapter 4 verse 21, and this commandment we have from Him, whoever loves God must also love his brother. So, mula sa kautusan sa Old Testament hanggang sa kautusan ni Kristo, hanggang sa turo ng mga apostol, hindi nagbabago yung obligasyon natin na mahalin ang isa't isa. Hello? So, hindi po to nakadepende sa kalagayan natin sa buhay. No? Saka na lang kapag may time na ako. Saka na lang kapag medyo okay na ako. Sarili ko muna ang iintindihin ko ngayon. No? Marami po nagsasabi ganyan. Hindi po to nakadepende kung mas madali lang mahalin ng iba. Sabihin natin, saka na lang. Pagtagal-tagal na siguro kapag hindi na mahapdi ang puso ko. Kapag nakalimutan ko na yung ginawa niya, kapag nagbago na siya, siguro saka ko na siya mamahalin. So, mga kapatid, when we fail to love others, anumang excuses or justification ang gawin natin, sinusuway natin ang utos ng Diyos. Ang kakayahan natin na magmahal ng iba ay hindi nakadepende sa pagiging lovable o kamahal-mahal ng mga kasama natin sa church. So, mamahalin natin yung katabi natin. No, hindi nakadepende kung anong response nila sa atin o ugali nila sa atin. Tingnan mo nga, titigan mo nga, mamahalin mo yan. Hello? Mamahalin mo yan. Dahil kung ganun, di po ba, kung nakadepende po, kung lovable o hindi, hindi natin lubos nakilala ang Diyos at kung paano siya kamahal-mahal. Kaya sa mga panahong nahihirapan tayong magmahal, alalahanin natin kung saan tayo huhugot ng pagmamahal. No? Saan ba tayo huhugot ng pagmamahal? Let us go back to the fountain or the source of true and genuine love. So yan yung number 2. The source of love, God is love. No, sa Diyos po tayo huhugot para matutunan nating mahalin ang ating kapwa. So, the source of love, walang iba kundi ang Diyos. Of course, sinasabi natin at alam nating hindi tayo ang unang nagmahal. 1 John 4:19, we love because He first loved us. Siya ang unang nagmahal bago pa tayo ang nagmahal sa Kanya at sa ibang mga anak ng Diyos. At talaga namang dapat nating alalahanin yon at makakatulong to enable and empower us to love others na tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero kapag sinabi kong source of love, ibig kong sabihin ay kung ano ang unang-una bago pa tayo mahalin ng Diyos. Ano yung origin ng love na yon? No, sabing ganon, beloved, let us love one another, for love is from God. From God, galing sa Diyos. Saan galing ang pagmamahal? Galing sa Diyos, 'di ba? Galatia 5:22, the fruit of the spirit is love, no? Sa Diyos talaga, sa Kanya tayo huhugot ng pagmamahal kasi siya po ang nagturo sa atin kung paano tayo dapat magmahal. So, number 3, mabilis lang, the experience of love, God so loved us. So, at kung ang laman ng pagbubulay mo at lagi mong aalalahanin ang katotohanan ng minamahal ka ng Diyos, bagamat ikaw ay makasalanang hindi karapat-dapat, okay, hindi tayo karapat-dapat mahalin, okay, at sabi nga, hindi tayo nararapat na tumanggap ng pagmamahal ng Panginoon. Ang dapat para sa atin ay yung bagsik ng puot at parusa ng Diyos for all eternity. Diba? Dahil nga po tayo ay makasalanan.
Okay? Pero pag nalaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at inibig ng Diyos sa kabila ng ating mga kamalian, sa kabila ng ating napakaraming kasalanan, di po ba? So, paano hindi magbabago ang puso natin para mahalin din ng iba? Pero hindi mangyayari kung laging laman ng isip mo at bukang bibig mo ay yung kakulangan ng pagmamahal ng ibang tao sa iyo. Kapag ang minemeditate po natin yung nakakatampo sa kapwa natin, kapag ang lagi nating minemeditate yung nakakainis sa kapwa natin, kapag ang lagi nating minemeditate ay yung pangit na ugali ng kapwa natin o ng nakakasalamuha natin, hindi po talaga magbabago ang puso natin. Kasi ang lagi nating tinitingnan ay yung kakulangan nila. Dapat ang minemeditate ng isip at puso natin ay ito, no? Yung salita ng Panginoon. Sabi sa 1 John 4:9-10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para magpatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. No, sabi sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sabi pa sa Ephesians chapter 5 verse 1 and 2, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So mga kapatid, kakilikaw, ang pagmamahal ay ang pagbibigay ng sarili para sa ibayong kagalakan ng minahal. Love is giving oneself for the sake of the joy of others. At kung hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang anak bilang handog para tubusin tayo sa mga kasalanan natin, we will be joyless and miserable for all eternity. Kung ibibigay ng Diyos ang lahat ng kayamanan, kasaganaan at kaginhawaan sa buhay sa mundong ito, ngunit ipagkakait sa atin ang kanyang anak, hindi yun makakabuti sa atin. Hindi yun makakapag-satisfy sa atin. So by giving His Son, God have Himself to us dahil alam ng Diyos na walang ibang makapagbibigay ng kagalakan sa puso natin maliban sa Kanya. So ang tanong po, naranasan mo na ba ang ganitong pagmamahal? O naghahanap ka pa rin ng magmamahal sa iyo? O hinahanap mo pa rin ito sa iba? No wonder, hirap na hirap kang magmahal. Kaya sabi ni John sa 1 John chapter 4 verse 8, anyone who does not love does not know God. So, maybe intellectually, kilala mo ang Diyos, alam mo na mapagmahal ang Diyos, pero ang tanong, kakilikaw, naranasan mo na ba ang pagmamahal ng Diyos? No? Pinagtiwalaan mo na ba ang Diyos? Sabi nga, pinagtitiwalaan mo ba ang pag-ibig ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo? No, nararamdaman mo ba yon? Naniniwala ka ba na mahal ka ng Diyos? Si Kristo na ba ang pinakatatanging yaman at kagalakan ng puso mo? Baka hanggang ngayon hindi pa si Kristo. Baka hinahanap pa natin yan kung kani-kanino. So, matatagpuan lang natin ang totoong pagmamahal mula sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iyan ang magsasatisfy ng puso natin. Kasi sabi nga, si Kristo na ba ang pinakatatanging yaman at kagalakan ng puso mo? Kasi kung hindi, imposible na maiparanas mo sa iba ang tunay na pagmamahal. Pero kung oo, kung nasa iyo ang pagmamahal na ito ng Diyos, imposible na yan ay hindi umapaw sa pagmamahal sa ibang minamahal din ng Diyos. Kapag satisfied tayo sa pag-ibig ng Diyos, maipaparamdam po natin yan sa iba. Hello? No po? Number 4 na po tayo. The object of love. Love one another. Ayan. Sino-sino ba yung objects of love natin? Sabi ng 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another.
dahil minahal ka ng Diyos, mahalin mo rin yung ibang mga minamahal ng Diyos. So, hindi lang ito invitation to love others, ito ay isang obligasyon. So, sabihin mo nga sa katabi mo, mahal kita. Yan, no po? Talaga sabi nga, utos ng Diyos to na mahalin natin ang bawat isa. Dahil minahal ka ng Diyos, mahalin mo rin ang ibang mga minahal ng Diyos. So, sabi sa 1 John 4, verse 11, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Kung tutuusin, meron tayong obligasyon na mahalin ng ibang tao, kahit unbelievers pa sila. Kaya nga, we share the gospel, di ba, sa kanila. We are called to brotherly love, yung pagmamahal sa kasama natin sa church family. Siyempre, mamahalin din natin yung kapitbahay natin. Kung may pagkakataon, bibigyan natin sila ng ulam o anumang maitutulong natin kapag nangangailangan sila. Pero meron tayong special love para sa mga kasama natin sa bahay. Kung magulang ka, di ba, iba siyempre ang trato mo sa anak mo kaysa sa anak ng kapitbahay mo. Iba ang pagmamahal mo sa mga kapatid mo kay Kristo because we share the same love na galing sa Diyos at naranasan natin mula sa Diyos. So, merong gospel, merong Holy Spirit, merong same faith na nagbubuklod sa atin sa pamilya ng Diyos na hindi totoo sa mga unbelievers. We are called to love one another. Kaya nga, di ba, dito sa church, sa Kilikaw Albay, damang-dama po natin ang pagmamahalan sa isa't isa. Of course, maraming mga Kristiyano sa buong mundo at hindi ganun kalaki ang puso natin para mahalin silang lahat. Limitado ang oras natin, limitado ang resources natin, limitado ang magagawa natin. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagiging church member natin. So, alam mo at makikilala mo kung sino-sino ang mga ituturing mo ng mga kapatid. Ayan, yung mga nakikita nyo po dyan ngayon. No? At sabi nga, alam mo rin kung sino-sino ang nagbibigay ng kanilang commitment na ipakita ang kanilang pagmamahal sa iyo. So, ito yung covenant of love ng church membership. Kapag church member ka, nabibigyan ka ng opportunity to grow in love. Na hindi mo masabi lang na mahal mo ang mga kapatid kay Kristo, kundi merong mga pagkakataon para ipakita mo ito sa iba. Sabi nga ng Hebrews chapter 13 verse 1, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. So, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-expose yung natitira pang selfishness sa heart natin, not to use our freedom as an opportunity for the flesh, but through love, sabi nga, serving one another. So, dito po sa loob ng church, natatabas talaga tayo eh. Dito sa loob ng church, dito natin nakikilala ang ating sarili. Yung capacity natin na kaya ba natin tanggapin siya, kaya ba nating mahalin to sa kabila ng kanyang ugali, kaya ba natin tanggapin ang isa't isa, di ba? Yung selfishness sa heart natin, dito po talaga unti-unting nadudurog at nababasag kapag tayo po ay magkakasama. No? Kasi meron tayong mga kapatid na sasaway sa atin kapag nabibigo tayo na magmahal tulad ni Kristo. Meron mga kapatid na tutulong sa atin paano maging katulad ni Kristo in sacrificial love. Kapag church member ka, nakakatulong din ito para magkaroon ng assurance na genuine nga ang conversion mo, na totoong na kay Kristo ka. Kasi madali namang sabihin Kristiyano ako, 'di ba? Madali namang sabihin sumasampalataya ako kay Kristo. Pero sino ang magpapatunay na totoo nga ang pananampalataya mo? Hello? Madaling sabihin nagmamahal ako. Pero sino magpapatunay na nagmamahal ka? At masasabi lang po nating nagmamahal tayo, kaya nating magmahal talaga sa kabila po ng mga kamalian ng kapwa natin. Okay? Kasi madali naman talagang magmahal kapag mabait yan eh, di po ba? Kapag ayon sa atin o panig sa atin, madaling mahalin yan. Pero paano kapag kinokontra na tayo? Paano kapag nagkikiskisa na tayo ng ugali? Paano kapag meron na tayong pagkakaiba-iba? So, paano natin talaga maia-apply yung sinasabi ng Panginoon, even our enemy, kahit sino, dapat nating mahalin. At sabi nga, paano mapapatunayan na totoo ang pananampalataya mo kung hindi ka na ilalagay sa sitwasyon o masusubok ang pagmamahal mo sa iba? Galatia 5:6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus,
Ang mahalagay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, sabi pa ng 1 John chapter 4 verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Alam niyo po, masalimuot talaga ang ma-involve sa isang church. Tama po ba? Pero dito mararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig ng mga kapatid kay Kristo. At dito mo rin may paparanas ang pag-ibig ng Diyos sa ibang mga kapatid kay Kristo. When we talk about faith, when we talk about love, madalas para lang itong abstract na reality na hindi nakikita. Pero sa pagiging member ng church, ang realidad ng pananampalataya at pag-ibig na ito ay nakikita, nararanasan, nadarama. So, hindi pwedeng itago. Merong ebidensya at pruweba na nagpapatunay na totoo ngang kilala natin ang Diyos, na totoo ngang tayo ay na kay Kristo, na totoo ngang nasa atin ang Espiritu, na totoo ngang born again tayo. So, ito po yung panglima na dapat nating makita. The evidence of love. His love is perfect in us. So, ito yung evidence of love na binabanggit ni Apostle John. Sabi niya gano'n na, no one has ever seen God. If we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. So, ang Diyos na hindi nakikita, ang pag-ibig niya na minsan ay parang naririnig lang natin pero hindi natin nararamdaman, dahil sa pagmamahalan sa church ay nakikita po natin at nadarama. Hello, nakuha po natin? Hindi natin nakikita yon, hindi natin nararamdaman yon. Pero kapag tayo ay nagmamahalan, ebidensya yon na ang Diyos nga ay sumasa atin. Kaya sabi ni John na ang pag-ibig niya ay nape-perfect sa atin. Hindi dahil hindi perpekto ang pag-ibig ng Diyos. No, God's love is perfect, infinite, eternal, and unchangeable. Wala tayong magagawa para madagdagan o mabawasan ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng God is love. So, madaling sabihin sa mga non-Christians, God is love. For God so loved the world. O God demonstrate His love for us. Pero nakikita ba nila yung reality o ebidensya o patunay nito sa relasyon natin sa isa't isa? Hello? Nakikita ba ng mga tao na kapaligid sa atin na totoong ang Diyos ay pag-ibig? Sabi nga, John 13:35, by this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. No, ito yung binabanggit ni Ray Ortlund tungkol sa sinabi ni Francis Schaeffer sa kanyang powerful essay na Two Contents, Two Realities. So, libro po ito. Si Francis Schaeffer po ay nag-propose ng 4 na bagay na dapat na maging marka ng isang gospel-created church. No? Ano po yung 4 na yon? Yung tamang doktrina, may totoong sagot sa mga totoong tanong, tunay na espiritualidad at kagandahan ng relasyon ng mga tao. Di ba yung pinakahuli po sa 4 na yon, yung kagandahan ng relasyon ng mga tao. So, paano po yun, no? Ang sabi nga malaman yung unang napapansin, okay? Sabi nga yung kagandahan ng pagmamahalan, yung meron pong love sa loob ng church, yan po talaga yung napapansin ng mga outsiders kapag nagmamahalan tayo sa church, na yung pagpasok nila sa isang church, kapag nakita nila kung paano tayo magmahalan sa isa't isa, yan talaga yung napapahinto at napapatidig yung mga tao sa tunay na kagandahan na meron sa atin, kung paano tayo magmahalan sa loob ng church. Sabi nga, ngunit kung hindi natin na ipapakita ang kagandahan sa kung paano natin tratuhin o pakitunguhan ng isa't isa sa paningin ng mundo at ng ating mga anak, sinisira natin ang katotohanan ng ating ipinapahayag. So, sabi nga, we made visible the invisible God and His love kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. Hello? Nagmamahalan po ba tayo? Diyan sa Kilikaw, Albay? Amen. No po?
Sabi nga, kung hindi, magsalita man tayo ng magsalita, maging aktibo man tayo sa maraming mga ministries, para lang tayong mga kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Na sabi nga, o parang lato-lato na gumagambala lang sa katahimikan ng mundo. Kaya kailangan, sabi nga 1 John chapter 3 verse 18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. So in practical terms, pag-usapan pa natin kung paano i-express yung pagmamahala na yan sa mga susunod ng mga parts pa ng ating covenant. Ngayon, bibigyan diin muna natin yung nakalagay sa ikalawang item sa covenant natin na merong emphasis sa responsibility natin sa buhay ng bawat isa. Na sama-sama tayong mamumuhay ng may pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon at bahagi ng iisang katawan. So, focus muna tayo doon sa sama-sama na meron tayong pagmamahalan sa isa't isa. Amen po ba? Ayan, so kaya tayo ngayon ay patuloy na mananalangin, no? At tapos na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ulit ay magkaroon ng maliliit na grupo at magpanalanginan sa isa't isa at patuloy na pagbulay-bulayan kung paano pa natin mamahalin ng isa't isa sa kabila po ng ating mga flaws, sa kabila po ng ating imperfections. Amen. Kaya sige po, patuloy po tayong dumako sa pananalangin at lahat po tayo ay dumulog sa Panginoon. O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, narito po kami nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyong kabanal-banalang trono. Inaamin ang aming mga kamalian, inaamin ang aming mga kakulangan, inaamin na hindi pa kami eksperto sa pagmamahal, inaamin, Panginoon, na maraming pang dapat tabasin sa puso namin, maraming, Panginoon, kasalanan, Lord God, o masyado pang malaki ang pagtingin namin sa aming sarili, o masyado namin tinitingnan, Panginoon, yung kakulangan ng aming kapwa. Patawarin mo po kami kung nakatitig kami, Panginoon, sa kakulangan, o God, o kamalian ng aming kapwa, sa halip na dapat tumingin kami at tumitig sa iyo, Panginoong Hesus, na tunay na pinagmumulan ng pagmamahal. Lord, hindi po kami marunong magmahal, subalit nung ipinaranas mo sa amin ang pagmamahal mo, hallelujah, unti-unti po namin, Panginoon, nararanasan, hallelujah, na mahalin, Panginoon, ang amin din pong mga kapwa. Turuan mo kami na magmahal pa, O Diyos, dahil kung sa sarili lang po namin, hindi po talaga namin kaya. Subalit sa tulong mo, sa biyaya mo, Panginoon, habang minimeditate namin ang mga salita mo araw-araw, Lord, magkakaroon kami ng kalakasan na sundin ang mga utos mo, na mahalin namin ang isa't isa at kahit sino pa. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid sa Kilikaw Albay na patuloy na nagmamahal sa iyo, Panginoong Hesus. Hindi po madali, hallelujah, ang kanilang mga pinagdaraanan, hindi po madali, hallelujah, ang kanilang karanasan, hindi po madali ang kanilang kalalagayan, subalit sa kapangyarihan mo, walang mahirap at walang imposible, mapapadali, Panginoon, ang lahat ng bagay at mapapagaan. Lord, silang lahat ay pagpalain mo, palakasin mo, ilayo sa anumang sakit at karamdaman at i-provide ang lahat ng kanilang pangangailangan. Patuloy naming panalangin na yung magkaroon, Panginoon, ng tagapanguna, O Diyos, dyan sa Kilikaw Albay. Alam namin na hindi magtatagal, tutugunin mo na po ang lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, salamat po, O Diyos. Ito ang aming panalangin, ang aming pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan mo, Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po at magmahalan po tayong lahat. Mahal ko po kayong lahat.